Nakatingin ako sa sarili kong refleksyon sa malaking salamin ng pasilyo. Ngunit hindi ko makilala ang babaeng nasa harap ko. Suot ko ang isang katawa-tawang headband na may tenga ng pusa. Kabit-bisig ng isang hapit na unipormeng kulay rosas na pinilit ipasuot sa akin ni Isabela para sa kanyang grand masquerade birthday. Sa aking mga kamay ay isang pilak na tray na puno ng mamahaling champagne. Bawat baso ay tila kasing bigat ng aking dangal na dahan-dahang tinudurog ng gabing ito. You look pathetic, Naomi. Bagay na bagay sa iyo ang maging hayop sa harapan ng mga bisita ko. Bulong ni Isabela Santillan nang dumaan siya sa tabi ko. Ang kanyang boses ay tila hapdi ng lason na dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Hindi ako kumibo. Nanatiling nakapako ang tingin ko sa kawalan. Ang aking katawan ay tila isang estatwa ng yelo, sa gitna ng naglalagablab na katuwaan ng mga elitista ng Maynila. Ngunit ang susunod niyang sinabi ang tuluyang nagpatigil sa takbo ng mundo. Alam mo ba kung bakit hinayaan ni Julian na gawin ko ito sa iyo? Because you are nothing but a broken tool to him. Akala mo ba ay may halaga ang utang na loob na pinanghahawakan mo? He's just waiting for the right time to throw you out like the trash you are. Kasabay ng kanyang halahak ay ang isang biglaang katahimikan sa malaking bulwagan. Huminto ang musika. Itinulak ako ni Isabela, sapat lang para may matapon na ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling gown. Magnanakaw! Julian, look! Your maid stole my blue diamond ring! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang muha na kanina lang ay puno ng pangungutya ay biglang napalitan ng peking takot at luha. Dumagsa ang mga bisita sa aming paligid. Ang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumusugod sa aking ulo. Nakita ko si Julian Whitmore na naglalakad palapit. Ang kanyang muha ay walang emosyon. Ang mga matang dati ay puno ng pagkalinga ay tila naging banyaga sa akin sa sandaling ito. Julian, she took it. I saw her hide it in her pocket when she thought I wasn't looking. How could you keep a criminal in this house? Pagpapatuloy ng gaslighting ni Isabela habang nakakapit sa braso ni Julian na tila isang biktima ng karahasan. Is that true, Naomi? Malamig na tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng paliwanag, kundi humihingi ng pagsuko. Bago pa ako makasagot, isang matinding sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi ito galing kay Julian, kundi mula sa nanlilisik na mga mata ni Isabela. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng marahas na paghila niya sa aking bulsa. Isang makinang nga asul na singsing ang lumabas at bumagsak sa sahig, na lumikha ng isang matunog na kalansing sa marmol na dumi ng mansyon. See? I told you! Get her! Call the guards! Kaladkarin niyo ang basura niyan sa labas! Utos ni Isabela sa 4 na malalaking bodyguard na nayon ay nakapalibot na sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, ngunit hindi ito init ng hiya. Ito ang apoy ng isang matagal nang natutulog na bulkan. Sa loob ng 3 taon, naging anino ako. Naging piping saksi sa lahat ng pang-aapi dahil sa pangakong binitawan ko sa aking yumaong master. Natatalikuran ko na ang mundo ng dahas. Ngunit sa gabing ito, habang nakikita ko ang mapanirang ngiti sa mga labi ni Isabela at ang kawalan ng tiwala sa mga mata ni Julian, naramdaman ko ang pagkabasag ng huling kadena ng aking pagtitimpi. 3 taon ng pagsisilbi. 3 taon ng paglunok ng insulto. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang pirosong bato na sila rin ang nagtanim. Ang utang na loob ko sa pamilya Whitmore ay hindi isang kontrata ng pagkaalipin hanggang kamatayan. Huwag niyo akong hawakan. Ang aking boses ay lumabas na tila isang bulong mula sa hukay. Mababa, matalim, at nakakapangilabot ang katahimikan. Anong sabi mo? You're still acting tough? Guards, hawakan niyo siya. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. Ang unang bodyguard ay sumugod. Ang kanyang malaking kamay ay nagtatangkang sakalin ang aking leeg. Hindi ako kumurap. Sa isang bahagyang pag-ilag, ang aking katawan ay tila naging hangin. Ginamit ko ang sarili niyang bigat
para ibalibag siya sa sahig. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa matigas na sahig ay lumika ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga dekorasyon sa paligid. Ang pangalawa at pangatlo ay sabay na sumugod. Sa loob ng 2 segundo, sa pamamagitan ng 2 mabilis na sipa sa kanilang mga tuhod at isang siko sa sikmura, kapwa sila napaluhod sa aking harapan. Ang kanilang mga ungol ng sakit ay tila isang musika sa aking pandinig. Tumigil ang lahat. Ang mga bisitang kanina ay nagtatawanan ay ngayon ay nakatunganga sa takot. Si Isabela ay napaatras. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, habang si Julian ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa labis na pagkagulat. Dahan-dahan kong tinanggal ang headband na may tenga ng pusa mula sa aking ulo. Pinunit ko ang apron na nakatali sa aking baywang at inihulog ito sa ibabaw ng naghihingalong bodyguard sa aking paanan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Julian. Ang aking paningin ay kasing talas ng isang labaha. Julian Whitmore, binayaran ko ang buhay mo sa pamamagitan ng 3 taon ng aking katahimikan. Ngunit ang aking dangal? Walang halaga ang kayamanan niyo na makakabili niyan. Sabi ko, bawat salita ay binatawan ko ng may diin at lamig. Hinarap ko si Isabela na ngayon ay nanginginig na sa takot. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang, sapat para maamoy niya ang bango ng panganib na nagmumula sa akin. The ring was a nice touch, Isabela. Pero sa susunod na magtatanim ka ng ebidensya, siguraduhin mong hindi kita nakita sa refleksyon ng pilak na tray na hawak ko kanina pa. You are a clumsy liar, and an even worse actress. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking uniforme. Isang lumang modelong hindi nila alam na ginagamit ko. Pinindot ko ang isang button at agad na lumabas ang boses ni Isabela sa speaker. Malinaw na malinaw. Siguraduhin mong mailalagay mo ang singsing sa bulsa ng bruhang yan mamaya. I want her crawled out of this house like a dog. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ng panghuhusga ay nakatuon na kay Isabela. Naomi, sandali, pagtatangka ni Julian. Ngunit itinaas ko ang aking kamay para patahimikin siya. Wala nang sandali, Julian. Simula sa gabing ito, ang pamilya Whitmore ay wala ng utang sa akin at lalang wala na akong utang sa inyo. Huwag mo akong susubukang hanapin dahil kapag nagkita tayo ulit, sisiguraduhin kong ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Tumalikod ako at naglakad palabas ng gulwagan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang deklarasyon ng bigmaan laban sa aking nakaraan. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay nagsisimulang pumatak, ngunit hindi ito nakakalamig sa akin. Sa kanto ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang bintana ay bumaba at isang lalaking nakasuit ang yumukod sa akin. Welcome back, Alpha. Kanina pa po kami naghihintay, sabi ng lalaki. Sumakay ako sa sasakyan ng hindi man lang lumingon sa mansyong naging kulungan ko sa loob ng mahabang panahon. Habang umaandar ang sasakyan, kinuha ko ang isang maliit na folder mula sa upuan. Execute Project Black Diamond. Gusto ko, bago sumikat ang araw bukas, wala nang kahit isang investor ang natitira sa Whitmore Group. Ang utos ko ay maikli, lohikal, at puno ng tinde. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa nagdidilim na kalangitan ng Maynila. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Nakaupo ako sa likuran ng itim na SUV. Habang ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay mabilis na dumadaloy sa aking balat. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng aking kamay na dahan-dahang humahawak sa aking pisingi. Naroon pa rin ang hapdi ng sampal ni Isabela. Isang hapdi na nagsisilbing paalala na ang katangahan ay may katumbas na sakit. Sa aking harapan, isang high-definition na tablet ang nakasandal sa upuan. Ipinapakita nito ang live security feed mula sa loob ng mansion ng mga Whitmore. Hindi nila alam na bago ako umalis, iniwan ko ang aking regalo.
Isang network ng mga micro-cameras na ikinabit ko sa bawat sulok ng kanilang bulwagan sa loob ng 3 taon kong pananatili roon. Nakita ko sa screen si Isabela. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nakakalat sa paligid habang humahagulgol siya ng iyak. Nakayakap siya sa binti ni Julian. Tila isang batang hininga ng paliwanag sa isang kasalan ng kitang-kita naman ng lahat. Julian, maniwala ka. Hakdam recording na yon. Naomi is a professional criminal. She planned this to destroy us. I would never ever do that to your family's reputation. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang mula sa speakers ng tablet, puno ng panginginig at peking pagsisisi. Tumingin ako sa refleksyon ni Julian sa screen. Nakatayo siya roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakanteng espasyo kung saan ako huling nakatayo. Ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na nagbabanta ng ulan. Itong tinatawag na gaslighting sa pinakamataas na antas. Kahit may ebidensya na sa harap ng kanyang mukha, pilit pa ring binabaluktot ni Isabela ang katotohanan gamit ang kanyang mga luha. Tumayo ka, Isabela. Ang boses ni Julian ay mababa, halos hindi marinig, ngunit may dalang kakaibang tindi. No! Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing naniniwala ka sa akin. I love you, Julian. Bakit mo paniniwalaan ang isang katulong kaysa sa babaeng pakakasalan mo? Patuloy ng manipulasyon ni Isabela. Napangisi ako ng mapait. Ang katulong na tinutukoy niya ay ang kaisa-isang taong nagligtas sa kumpanya nila mula sa bangkarot noong nakaraang taon nang hindi nila nalalaman. Ang katulong na ito ang nag-ayos ng mga gusot sa kanilang logistics habang sila ay abala sa mga party at fashion shows. Leo, tawag ko sa aking assistant na nagmamaneho. Yes, Alpha? Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Simula na ang phase isa ng liquidation. Gusto ko, sa oras na matapos ang gabing ito, ang lahat ng shares na binili natin sa ilalim ng shell companies ay sabay-sabay na ibebenta. Hayaan nating makita ng stock market kung gaano kalutong ang pundasyon ng Whitmore Group kapag tinanggalan sila ng suporta. Masusunod, ma'am, paano naman ang mga utang nila sa Rhea Security? Ipadala ang demand letter sa loob ng 1 oras. Walang extension. Walang areglo. Kapag hindi sila nakapagbayad, kunin ang mansion. I want that house to be empty by Monday. Binaling ko ulit ang tingin sa screen. Isang matandang babae, ang ina ni Julian, ang lumapit at mabilis na sinampal si Isabela. Ang tunog ng sampal ay tila isang kasiyasiyang musika na nagwakas sa mahabang dula-dulaan ni Isabela. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga elite na kanina lang ay nakikikain at nakikipagplastikan ay dahan-dahang naglalakad palabas. Tila mga daga na iniiwan ang isang lumulubog na barko. Biglang umilaw ang aking personal na phone. Isang hindi kilalang numero, ngunit kabisado ko ang bawat digit nito. Si Julian. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses bago ko pinindot ang answer button. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siyang bumasag sa katahimikan. Naomi, ang kanyang boses ay puno ng pagod, pagkalito, at isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagsisisi. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Hindi sa ganitong paraan dapat natapos ang lahat. Tapos na ang lahat sa sandaling hinayaan mong saktan ako ng babaeng yan, Julian. Ang sagot ko ay malamig. Walang bahid ng galit. Dahil ang galit ay para lamang sa mga taong may pakialam pa. Ang Naomi na kilala nyo ay namatay na sa gabing ito. Ang kausap mo ngayon ay ang taong mapapabagsak sa lahat ng pinaghirapan nyo. Wait, Naomi! I didn't know. I mean, I was blinded. Pero bakit kailangang umabot sa ganito? You could have just told me who you really are. Para ano? Para gawin mo akong proteksyon? Para gamitin ang kakayahan ko para sa interes ng pamilya mo? No, Julian. Binigyan kita ng 3 taon para makita ang halaga ko bilang tao, hindi bilang isang tool. At sa 3 taon na yon, ang nakita mo lang ay isang uniforme.
I'll make it right. Please, tell me where you are. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Wala nang dati, Julian. At wala na ring tayo. By the way, check your email. Your board of directors is about to have a very long night. Ipinatong ko ang tawag bago pa man siya makasagot. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang kalayaang ito ay may kasamang bigat. Ngunit ito ang bigat na handa kong dalhin. Alpha, nakatanggap kami ng alert. Biglang ulat ni Leo. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May isa pang sasakyang sumusunod sa atin mula pa sa mansion. Hindi ito sasakyan ng mga Whitmore. It's a black sedan with tinted windows. Walang plaka. Lumingin ako sa side mirror. Doon, sa gitna ng madilim na kalsada, ang dalawang matalim na ilaw ng isang sasakyan ay tila mga mata ng isang lobo na nagmamasid sa dilim. Hindi ito basta-bastang paparazzi. Ang paraan ng pagmamaneho nito ay agresibo at propesyonal. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang nakaraan ko ay nagsisimula ng humabol, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Leo, dumaan ka sa shortcut patungong Skyway. Ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang kinuha kong driver. Utos ko habang inaayos ang aking seatbelt. Sa gitna ng bilis ng takbo, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Isabela ba na desperado ng lumaban? O ang mga kaaway ko mula sa nakaraan na matagal nang naghihintay na lumitaw ang aking pangalan sa radar? Habang mabilis na binabaybay ng aming sasakyan ng Skyway, isang malakas na impact ang naramdaman namin mula sa likuran. Ang sasakyang sumusunod ay sinasadyang banggain ang aming bumper. Ngunit hindi yon ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang biglang pagtunog ng isang video call sa aking tablet. Isang masked figure ang lumitaw sa screen. Habang sa background ay makikita ang isang pamilyar na matandang lalaki na nakatali sa isang upuan. Ang aking master. Ang akala ko ay patay na. Ang bawat pagbangga ng itim na sedan sa likuran ng aming sasakyan ay tila isang malakas na palahaw ng metal na nanginginig sa aking buong katawan. Ngunit hindi ang panganib sa kalsada ang nagpapatigil sa tibok ng aking puso, kundi ang imahe sa tablet na hawak ko. Ang muka ng aking master, ang lalaking nagligtas sa akin mula sa gutom, ang nagturo sa akin na ang kamao ay dapat laging may kasamang puso, ay naroon, hapo, duguan, at nakatali. Long time no see, Alpha. Akala mo ba ay hahayaan ka naming magretiro ng ganun kadali? Ang boses mula sa screen ay modulated, mechanical, at walang kaluluwa. Sino ka? Ang tanong ko ay lumabas na tila isang hiwa ng matalas na yelo. Hindi ako umiyak. Sa mundong kinabibilangan ko, ang luha ay isang paanyaya para sa kamatayan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa iyo. Ang database ng Black Diamond. Ibigay mo sa amin ang access codes sa loob ng 24 na oras o panuurin mo kung paano namin uubusin ang natitirang hininga ng matandang ito. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin namin hindi na siya makakabangon mula sa hukay. Namutawi ang isang nakakangilabot na katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang database na iyon ang naglalaman ng lahat ng lihim ng pinakamakapangyarihang tao sa Asia. Mga transaksyong hindi dapat malaman ng publiko, mga kasalanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtago. Ito ang dahilan kung bakit ako naging isang hamak na katulong sa loob ng 3 taon. Alpha, malapit na silang maabutan tayo. Ginitkit nila tayo sa gilid ng flyover. Sigaw ni Leo habang pilit na kinokontrol ang manibela. Tiningnan ko ang rearview mirror. Ang itim na sedan ay muling sumugod. Sinasadyang itulak ang aming likuran patungo sa kongretong barandilya ng Skyway. Isang pagkakamali lang ni Leo ay mahuhulog kami sa kailaliman ng kalsada sa ibaba. Ang trapiko sa paligid ay tila naglaho na para bang ang buong mundo ay nakikipagsabwatan para sa aking katapusan. Sa gitna ng gulo,
Naramdaman ko ang isang pamilyar na lamig na bumabalot sa aking isipan. Ang takot ay naglaho. Pinalitan ng isang kalkulado at malupit na luhika. Ang Naomi na nagsisilbi ng kape ay wala na. Ang Naomi na tumatalikod sa gulo ay naglaho na kasama ng kanyang punit na apron. Leo, bitawan mo ang preno. Utos ko ng walang kurap. Ano po? Ma'am, mahuhulog tayo. Gawin mo. Na yun na! Nang maramdaman ko ang biglang pagbilis ng aming sasakyan, agad kong kinuha ang kontrol sa handbrake mula sa gitna. Sa isang mabilis na galaw, hinatak ko ito kasabay ng pagpihit ni Leo sa manibela. Ang aming SUV ay umikot mang 360 grado sa gitna ng kalsada, na lumika ng makapal na usok mula sa pagkiskis ng goma sa aspalto. Sa isang iglap, kami na ang nasa likuran ng itim na sedan. Banggain mo sila, Leo. Huwag kang titigil hanggat hindi sila tumatama sa pader. Ang utos ko ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi nagdalawang isip si Leo. Ang aming sasakyan ay sumugod ng buong lakas, tumama sa gilid ng sedan ng kalaban. Ang tunog ng pagkawasak ng mga bintana at ang pagyupi ng mga pinto ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang itim na sedan ay nawalan ng kontrol. Umikot ng ilang beses bago tuluyang sumalpok sa malaking poste ng kuryente sa gilid ng kalsada. Hindi kami huminto. Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang isang eksklusibong subdibisyon sa Makati, ang lugar kung saan matatagpuan ang aking tunay na tahanan. Isang penthouse na hindi kailanman nalaman ni Julian, isang kuta na puno ng teknolohiya at armas. Pagbaba ko ng sasakyan, ang mga tauhan ko na nakauniporme ng itim ay agad na pumaligid sa akin. Yumukod sila ng sabay-sabay, isang pagpapakita ng respeto na matagal ko ring hindi naramdaman. Ilok ang buong building. Walang papasok, walang lalabas. Sabi ko habang naglalakad patungo sa elevator. Leo, hanapin mo ang source ng video call na yon. Gusto ko ang lokasyon nila sa loob ng 10 minuto. Pumasok ako sa aking opisina. Ang lahat ay puti, minimalist, at malamig. Kabaligtaran ng mainit at magulong kusina ng mga Whitmore. Humarap ako sa malaking bintana na nakatanaw sa nagkikinangang mga ilaw ng lungsod. Ang database na hinahanap nila ay nakatago sa aking memorya. At ang master ko, ang tanging kahinaan na maaari nilang gamitin laban sa akin. Biglang tumunog ang aking intercom. Ma'am, nasa lobby po si Julian Whitmore. May pupumilit po siyang pumasok. Sinasabi niyang alam niya raw ang tungkol sa pagkidnap sa inyong master. Ulat ng aking security head. Kumunot ang aking noo. Paano nalaman ni Julian ang tungkol sa aking master? Ang tanging paraan ay kung... Hayaan mo siyang pumasok, sabi ko. Gusto kong makita kung hanggang saan ang alam niya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pintuan ng aking opisina. Pumasok si Julian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang barong ay may bakas ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang ang mapagmataas na bilyonaryo na nakilala ko. Mukha siyang isang taong nakakita ng multo. Naomi, kailangan mong makinig sa akin. Mabilis ning sabi habang hinihingal. Hindi lang si Isabela ang kalaban mo. Ang tatay ko ang may hawak sa master mo bago pa siya mamatay. At ang organisasyong humahabol sa iyo ngayon? Sila ang tunay na may-ari ng Whitmore Group. Tumingin ako sa kanya nang may halong hinala at lamig. At bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Julian? Pagkatapos mong panuurin ang fiancé mo, nasaktan ako? Pagkatapos mong ituring akong basura sa loob ng 3 taon. Dahil ang database na hawak mo, yun lang ang tanging paraan para mabuhay ako at ikaw. Naomi, ang tatay ko ay hindi namatay sa sakit. Pinatay siya ng organisasyong iyon dahil hindi niya maibigay ang codes na nasa iyo. Habang nagsasalita si Julian, ang lahat ng screen sa aking opisina ay biglang nag-flicker at nag-red alert. Isang countdown ang lumitaw. 10 minuto na lang bago ang self-destruct ng aking server. Kasabay nito,
isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula kay Isabella, na ngayon ay nasa labas na ng kulungan. Ang akala mo ba ay natapos na ang lahat sa isang sampal? Tingnan mo ang likod ni Julian, Naomi. May nakakabit na bomba sa kanya. Dahan-dahan kong tiningnan ang likod ni Julian. Doon, sa ilalim ng kanyang barong, ay isang kumukitit-kitit na pulang ilaw. Ang bawat paggutitap ng pulang ilaw sa likod ni Julian ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng kamatayan na nagbibilang ng aming natitirang oras. Ngunit sa halip na lamunin ng takot, ang aking isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Ito ang itinuro sa akin sa academy. Sa gitna ng pinakamalaking pagsabog, ang pinakaligtas na lugar ay ang gitna ng iyong sariling katahimikan. Naomi, what's happening? Why are you looking at me like that? Nautal na tanong ni Julian. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses, ang kanyang pagkalito na dahan-dahang napapalitan ng kilabot. Huwag kang gagalaw, Julian. Kahit 1 sentimetro. Ang utos ko ay mabilis at kasing talas ng isang scalpel. Isabella is playing a very dirty game. May nakakabit na pressure-sensitive explosive sa likod mo. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. What? No. Isabella wouldn't. She loves me. Isang matunog na halahak ang pumailan lang sa mga speaker ng aking opisina. Sa pinakamalaking screen sa pader, lumitaw ang muka ni Isabella Santillan. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at isang uri ng kabaliwan na tanging ang mga taong nawala ng lahat ang nagtataglay. Love you, Julian? Oh, you poor rich boy, pangungutya ni Isabella. Mahal ko ang posisyon mo, mahal ko ang pera mo, pero ngayong sinira ni Naomi ang lahat, ano pa ang silbi mo sa akin? You're just a very expensive detonator now. Isabella, sapat na ang dula-dula ang ito. Hinarap ko ang screen. Ang aking tinig ay nanatiling matatag at puno ng otoridad. You're out of jail because of the Whitmore connections, but you just signed your own death warrant by entering my territory. Territory? You're just a maid playing CEO, Naomi. I want the Black Diamond database. Ngayon na. Kapag hindi mo yan in-upload sa server ko sa loob ng 5 minuto, panuurin mong magsabog ang katawan ng lalaking minahal mo. O baka naman hindi mo rin siya minahal. Tumingin ako kay Julian. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding pagsisisi. Ang lalaking ito ang naging sentro ng buhay ko sa loob ng 3 taon. Ang lalaking pinagsilbihan ko, pinrotektahan sa dilim, at minahal ng palihim. Ngunit sa sandaling ito, hindi pag-ibig ang nararamdaman ko. Ito ay ang responsibilidad ng isang profesional sa kanyang target. Leo, dalhin mo ang laser cutter at ang signal jammer. Ngayon na! Utos ko sa intercom. Mabilis na kumilos ang aking team. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan kami ng mga teknolohiyang hindi man nang mapapanaginipan ni Julian. Kinuha ko ang mga espesyal na kagamitan mula kay Leo. Ang aking mga daliri ay hindi nanginig nang simulan kong buksan ang likod ng barong ni Julian. Ang bomba ay isang makabagong ure. Manipis. Halos kasing nipis ng papel, ngunit may sapat na lakas para wasakin ang buong palapag na ito. Naomi, I'm sorry. Bulong ni Julian. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. I was a fool. Hinayaan kong saktan ka niya. I deserve this, don't I? Tumahimik ka, Julian. Mag-sorry ka kapag buhay ka pa. Ang sagot ko ay malamig. Hindi ako nagliligtas ng mga taong sumusuko na sa sarili nila. Habang maingat kong pinuputol ang mga sensor ng bomba, ang aking isipan ay mabilis na nag-aanalisa. Ang database na hinahanap ni Isabella ay hindi basta-bastang impormasyon. Iyon ang tanging proteksyon ko laban sa organisasyong pumatay sa pamilya ko. Kung ibibigay ko yon, mawawalan ako ng alas. Pero kung hindi... 3 minutes, Naomi.
Upload it or say goodbye to your Prince Charming. Sigaw ni Isabela sa screen. Isabela, masyado kang maingay. Sabi ko habang ang aking mga mata ay nakatutok sa isang maliit na asul na wire. You're so desperate because you know your backers are already turning their backs on you. Without me, you're nothing but a failed socialite. Shut up! I am a Santillan! No, you are a criminal. And criminals always leave a trail. Sa isang mabilis na galaw, kinabit ko ang isang bypass chip sa detonator. Ang pulang ilaw ay biglang naging berde, bago ito tuluyang namatay. Ang countdown sa screen ni Isabela ay huminto. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Julian. Halos bumagsak ang kanyang katawan kung hindi ko lang siya mabilis na nasalo. Ngunit bago pa kami makapagdiwang, ang aking mga server ay muling nag-alert. Ma'am, hindi ang bomba ang main goal niya! Sigaw ni Leo. The bomb was a signal transmitter. Habang tinitingnan niyo ang bomba, ang signal jammer natin ay na-bypass. She was using Julian's proximity to upload a virus into our mainframe. Lumingon ako sa screen. Ang mukha ni Isabela ay napalitan ng isang mapanirang ngisi. Salamat sa access, Naomi. Hindi ko na kailangan ang database mo. Kailangan ko lang sirain ang firewall mo para mahanap sila. Sino? Ang tanong ko ay puno ng kaba. Ang mga magulang mo. Ang akala mo ba ay patay na sila? They are very much alive, Naomi. At ngayon, alam ko na kung saang safe house sila nakatago. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang galit na pilit kong itinatago ay biglang sumabog, na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa aking pagkatao. Ang aking mga magulang, ang dahilan kung bakit ako naging alpha, ang dahilan kung bakit ako nagpakababa sa loob ng maraming taon. Biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina ng marahas. Hindi ito ang aking mga security guard. Isang grupo ng mga armadong lalaki na nakamaskara ang pumasok at ang huling taong pumasok ay si Marco, ang aking dating partner na nagtraidor sa akin. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng isang live feed, ang aking ina at ama, na nakatali at may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Hello, Alpha? Sabi ni Marco nang may nakakang ilabot ng ngiti. Pumili ka, ang database o ang huling hininga ng pamilya mo? At Julian, huwag kang aalis. May part ka pa sa susunod na kabanata ng trahedyang ito. Tumingin ako kay Julian, pagkatapos ay kay Marco. Ang aking mga kamao ay nakakuyom, hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko. Ang laro ay naging personal na, at sa pagkakataong ito, hindi lang dangal ang nakataya, kundi ang bawat piraso ng aking nadurog na puso. Ang hanging umiihip mula sa bukasan ng elevator ay tila may dalang amoy ng kalawang at luma ng pagtataksil. Nakatayo si Marco sa gitna ng aking opisina. Ang kanyang itim na coat ay tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. Malamig, mapanira, at puno ng kasabikan sa aking pagbagsak. Isang matikas na pagbabalik, Alpha. O mas gusto mong tawagin kitang Naomi, ang paboritong katulong ng mga Whitmore? Ang boses ni Marco ay tila isang kaskas ng kutsilyo sa pader. Hindi ako gumalaw. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa tablet na hawak niya. Ang imahe ng aking mga magulang, ang aking ina na nakapikit habang nanginginig ang mga labi, at ang aking ama na may bakas ng dugo sa kanyang puting buhok, ay sapat na para pasabugin ang bawat atomo ng aking pagkatao. Ngunit sa halip na sumabog, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na mas nakamamatay kaysa sa kahit anong armas. Ang aking dugo ay naging yelo, at ang aking isipan ay naging isang computer na mabilis na nag-aanalisa ng bawat anggulo ng silid. Marco, ang iyong presensya ay nagpapatunay lamang na kahit ang pinakamababang uri ng hayop ay marunong ding magbihis ng maayos. Ang aking tinig ay lumabas na matatag at walang bahid ng emosyon.
Ngunit ang pagtataksil mo ay kasing luma na ng iyong mga taktika. Huwag mong dumaan sa mabulaklak na salita, Naomi. Ibigay mo ang database. Sigaw ni Marco. Ang kanyang pasensya ay mabilis na naglalaho. Ito na ang huling hininga ng pamilya mo. Isang pindot ko lang sa command na ito. At panuurin mong maging abo ang safe house na kinalalagyan nila. Naomi, huwag! Biglang sigaw ni Julian. Sinubukan niyang humakbang palapit kay Marco, ngunit mabilis siyang sinalubong ng isang malakas na siko sa sikmura ng isa sa mga armadong lalaki. Napaluhod si Julian, humihingal sa sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Tiningnan ko si Julian ng sekunde lamang. Ang lalaking ito ay walang kinalaman sa madilim na mundong kinabibilangan ko. Ngunit narito siya, nasasaktan dahil sa akin. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa aking leeg. Huwag mong saktan ang taong walang kinalaman dito, Marco. Ang galit mo ay nasa akin. Ang sabi ko, dahan-dahang naglalakad patungo sa aking desk. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado. Tinitimbang ang distansya sa pagitan ko at ng mga baril na nakatutok sa akin. Walang kinalaman? Ang pamilya Whitmore ang nagtago sa iyo. Sila ang dahilan kung bakit hindi ka namin mahanap sa loob ng 3 taon, halahak ni Marco. At ngayon, ang bilyonaryong ito ay magiging saksi sa iyong huling pagkatalo. Sa screen, lumitaw muli ang mukha ni Isabella. Kill them, Marco! Tapusin mo na ang pamilya niya para malaman niya kung anong pakiramdam ng mawala ng lahat. I want to see her crawl. Isabella, ang iyong desperasyon ay mas nakakaawa kaysa sa iyong pag-iyak sa party. Muli kong hinarap ang screen. Akala mo ba ay nakuha mo na ang access sa aking mainframe? Ang virus na ipinasok mo sa pamamagitan ng detonator ni Julian? Iyon ay isang honeypot. Isang bitag para sa mga tangang tulad mo. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki sa takot. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Habang abala kayo sa panunood sa akin, ang aking system ay otomatikong nag-trace sa pinagmula ng inyong signal. Ang video feed ng mga magulang ko? Hindi yun live, Marco. Yun ay isang loop na nakuha nyo sa mga lumang files ng aking master. Ang aking mga magulang ay nailikas na ng aking team 10 minuto na ang nakalilipas bago pa kayo pumasok sa gusaling ito. Ang mukha ni Marco ay naging lila sa galit. Nagsisinungaling ka. Check your device, Marco. Ang signal na hawak mo ay hindi na galing sa safe house. Galing na yan sa tracker na inilagay ko sa bulsa ni Julian nang yakapin ko siya kanina. Mabilis na tiningnan ni Marco ang kanyang tablet. At doon, ang pulang tuldok ay kumikislap sa mismong lokasyon namin. Sa sandaling iyon, ang aking team ay pumasok mula sa mga bintana ng penthouse gamit ang mga rappelling ropes. Ang tunog ng pagbasag ng mga salamin ay tila isang malakas na kulog na nagpabago sa takbo ng laban. Hindi ko na hinintay na makakilos si Marco. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ko ang isang ballpen mula sa aking desk at itinanim ito sa kamay ni Marco na hawak ang tablet. Ang kanyang hiyaw ng sakit ay umalingaw-ngaw, kasunod ng pagbagsak ng gadget sa sahig. Ginamit ko ang momentum para sipain ang kanyang tuhod na naging sanhi ng kanyang pagluhod sa aking harapan. Ang mga armadong lalaki niya ay mabilis na nalumpo ng aking mga elite guards. Ang silid na kanina ay puno ng banta ay naging isang eksena ng mabilis at malinis na operasyon. Sabi ko sa iyo, Marco, ang amoy ng pagtataksil ay madaling sundan. Bulong ko sa kanyang tainga habang hawak ko ang kanyang braso sa isang lock na hindi siya makakagalaw. At ang database na Black Diamond, hinding-hindi mo yon makukuha. Dahil ang database na yon ay wala sa computer. Nakatago yon sa DNA ng kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ng master ko. Hinarap ko si Julian na dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwalang tingin sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na ang lamig sa aking mga mata. Mayroon doon na isang uri ng pagkilala, isang tahimik na pasasalamat. Naomi, sino ka ba talaga?
Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang taong dapat ay matagal mo nang pinakinggan, Julian. Ang sagot ko. Ngunit na yon, kailangan mong pumili. Sasama ka ba sa akin para tapusin ang organisasyong sumira sa pamilya natin? O mananatili ka ritong biktima? Bago pa makasagot si Julian, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin sa buong building. Hindi ito lindol. Isang malaking pagsabog ang naganap sa ibabang palapag. Ang boses ni Isabela ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito ay galing sa intercom ng gusale. Kung hindi ko makukuha ang database, walang makakakuha. I've rigged the entire foundation of this tower, Naomi. In 5 minutes, you, Julian, and your precious secrets will be buried under tons of concrete. Happy Death Day, Alpha. Tumingin ako sa bintana. Ang mga apoy ay dahan-dahang umaakyat. Ang tanging paraan para makalabas ay ang helipad sa rooftop. Ngunit ang pinto nito ay otomatikong nalock ni Isabela. Julian, hawakan mo ang kamay ko. Utos ko. Huwag kang bibitiw, anuman ang mangyari. Isang nakayanig-utang dagundong ang yumanig sa bawat hibla ng gusali, na tila isang dambuhalang hayop na naghihingalo sa ilalim ng aming mga paa. Hindi ako natinag. Sa gitna na nagliliparang alikabok at usok mula sa kisame, tiningnan ko ang aking relo. 4 na minuto at 30 segundo. Naomi, magsasara na ang mga fire shutters. Mahuhuli tayo rito! Sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang nakakapit siya sa aking braso. Julian, tumingin ka sa akin, ang sabi ko nang may boses na kasing lamig ng bakal. Ang takot ay isang luho na hindi natin kayang bayaran ngayon. Huminga ka ng malalim. Gawin mo ang iniuutos ko at mabubuhay tayo. Tumango si Julian, pilit na nilulunok ang kanyang kaba. Sa kanyang likuran, si Marco ay gumagapang pa rin sa sahig, humahalahak sa gitna ng kanyang sariling dugo. Huli na, Alpha! Inubos ni Isabela ang lahat ng access points. Walang manual override ang pinto sa rooftop. Mamamatay kayong dalawa rito! Tawa ni Marco. Isang tunog na puno ng poot at kawalan ng pag-asa. Hindi ko siya pinansin. Ang oras na gagamitin ko para sagutin siya ay mas mabuting itira para sa aming kaligtasan. Kinuha ko ang aking tactical kit mula sa ilalim ng desk, isang maliit na bag na naglalaman ng mga tools of the trade na hindi alam ng mundo. Kinuha ko ang isang maliit na vial ng thermite paste at isang electronic pulse device. Leo, nasaan ang chopper? Tanong ko sa aking earpiece habang mabilis kaming tumatakbo patungo sa fire exit. Ma'am, ang usok ay masyadong makapal. Hindi kami makalapit sa helipad. Kailangan niyo munang buksan ang ventilation system mula sa loob para mawala ang pressure, sagot ni Leo sa gitna ng static. Copy. Julian, bitbitin mo ang bag na ito. Huwag mong bibitawan. Iniabot ko sa kanya ang bag habang mabilis kaming umaakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa init na dahan-dahang umaakyat mula sa ibabang palapag. Nakarating kami sa huling pinto patungo sa rooftop. Gaya ng sinabi ni Marco, ang pinto ay nakalock ng elektroniko at ang control panel ay sinira ni Isabela mula sa labas. Sparking wires ang tanging nakikita sa pader. It's over, Naomi. Hindi natin mabubuksan ito. Dismayadong sabi ni Julian habang hinahawakan ang mainit na bakal ng pinto. Walang hindi sa diksyonaryo ko, Julian, sabi ko. Nilabas ko ang thermite paste at mabilis na iginuhit ang isang bilog sa paligid ng lock mechanism. Tumalikod ka at takpan mo ang iyong mga mata. Sa isang iglap, ang paste ay nagliwanag ng matindi, kinakain ang makapal na bakal na parang papel. Ang init ay nakakapaso, ngunit hindi ako kumurap. Sa isang malakas na sipa, ang pinto ay bumukas at ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay humampas sa aming mga muka. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Sa gitna ng helipad, hindi chopper ni Leo ang naghihintay. Isang helicopter na may kulay ng Santian Corporation ang nakalapag na roon. At sa pintuan nito, nakatayo si Isabela,
Hawak ang isang remote detonator at isang sniper rifle na nakatutok sa amin. Sabi ko sa iyo, Naomi, this is my party. At ako ang magsasabi kung kailan ito matatapos. Sigaw ni Isabela sa gitna ng ingay ng propeller. You think you're so smart? Ang database na nasa DNA mo? I don't need it to be intact. I just need a sample of your blood from your dead body. Itinutok ni Isabela ang baril sa dibdib ko. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang bagay ang napansin ko sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumalabas mula sa loob ng kanyang sariling chopper. Isabela, look behind you. Ang sabi ko nang may niting mapanira. Oldest trick in the book, Naomi. Hindi ako lilingon. Then you'll die without knowing who actually betrayed you, sabi ko. Sa sandaling iyon, ang anino ay naging isang tao. Si Marco. Puno ng dugo ang kanyang barong, hingal na hingal, at may hawak na isang piraso ng bakal. Hindi siya namatay sa pagsabog. Ginamit niya ang service elevator bago pa ito mag-lock. Sa isang marahas na galaw, hinampas niya ang braso ni Isabela, dahilan para tumalsik ang rifle at ang detonator sa gilid ng helipad. You bitch! Gagamitin mo ako bilang pain tapos iiwan mo ako? Sigaw ni Marco habang sinasakal si Isabela. Nagkagulo sa loob ng chopper. Ito na ang pagkakataon namin. Julian, takbo! Sigaw ko. Tumakbo kami patungo sa dulo ng helipad. Ngunit sa sandaling iyon, ang gusali ay muling nyanig ng isang mas malakas na pagsabog. Ang simento sa ilalim ng aming mga paa ay nagsimulang maghiwalay. Ang helipad ay dahan-dahang tumatagilid. Si Julian ay nadulas at muntik nang mahulog sa bangin ng gusali, ngunit nahawakan ko ang kanyang kamay sa huling segundo. Habang nakabitin siya sa dulo, nakita ko ang helicopter ni Isabela na mabilis na lumipad palayo, ngunit may isang bagay na nahulog mula rito. Isang itim na briefcase na naglalaman ng tanging gamot para sa master ko na nalason pala bago pa ma-rescue. Naomi, bitawan mo na ako. Kunin mo ang briefcase. Iyon ang kailangan mo. Sigaw ni Julian, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nadudulas sa aking kamay. Hindi kita iiwan! Sigaw ko, habang sa ibaba namin, ang apoy ay lalong lumalapit. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking kalamnan, na tila mapuputol sa tindi ng puwersang ginagamit ko. Ang kamay ni Julian ay madulas dahil sa pawis at ulan. At sa ilalim namin, ang kailaliman ng lungsod ay tila isang dambuhalang bibig na naghihintay na lumamon. Ang briefcase na naglalaman ng gamot para sa aking master ay tumama sa isang nakausling bakal ilang metro sa ibaba namin. Umuugoy-ugoy sa hangin. Naomi, bitawan mo na ako. Ang gamot, yun ang dahilan kung bakit ka nagpakababa ng 3 taon. Huwag mo itong sayangin para sa isang taong tulad ko. Ang sigaw ni Julian ay halos malunod sa ingay ng apoy at hangin. Ngunit ang bawat salita niya ay tumatama sa aking konsensya. Tumahimik ka, Julian. Hindi ako pumatay ng maraming tao sa nakaraan para lang hayaan ng isang inosenteng mamatay sa harap ko ngayon. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, ang aking isipan ay parang isang makina, mabilis na nagkakalkula. Sa isang marahas at tumpak na galaw, ginamit ko ang aking buong bigat para iswing ang katawan ni Julian patungo sa isang mas matibay na bahagi ng semento. Nang maramdaman kong ligtas na siyang nakakapit, mabilis kong binitawan ang kanyang kamay. Bago pa siya makasigaw, tumalon ako patungo sa bakal kung saan nakasabit ang briefcase. Naramdaman ko ang paghampas ng hangin sa aking mukha. Sa isang split second, nakuha ng aking daliri ang hawakan ng briefcase, bago tuluyang gumuho ang bakal na kinakapitan nito. Bumulusok ako pababa, ngunit ang aking kaliwang kamay ay mabilis na humablot sa isang kable ng kuryente na nakalaylay. Ang kable ay lumika ng isang mahabang kislap ng kuryente na dumaan sa aking braso. Isang hapdi na tila sinusunog ang aking balat, ngunit hindi ko binitawan ang briefcase. Alpha! Sakay! Ang boses ni Leo ay umalingaw-ngaw. Ang chopper ng aking team ay dahan-dahang lumapit,
Ang pintuan nito ay nakabukas. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang mukha ni Julian mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkamangha. Tumalon ako mula sa kable patungo sa loob ng chopper. Sinalo ako ni Leo habang ang helipad ng gusali ay tuluyan ng gumuho at bumagsak sa kailaliman. Isang malakas na alon ng init at alikabok ang sumabog pa itaas. Ngunit kami ay ligtas na sa himpapawid. "Nakuha mo, ma'am?" tanong ni Leo, habang mabilis niyang itinitali ang tourniquet sa aking nasunog na braso. "Nakuha ko," ang sagot ko habang himihingal. Binuksan ko ang briefcase. Sa loob, hindi lamang ang vial ng gamot ang naroon. May isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang lihim na audit report ng Santian Corporation. Napanghiti ako ng malamig. Ang akala ni Isabela ay naitapon niya ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa sarili niyang pamilya. Hindi niya alam na ang briefcase na ito ang magiging pako sa kanyang kabaong. "Leo, ibaba niyo ako sa Whitmore Mansion. Ngayon din," utos ko. Pero ma'am, ang sugat niyo. Hindi mahalaga ang sugat ko. Gusto kong makita ang mukha ni Isabela kapag nalaman niyang ang lahat ng perang ninakaw niya ay na-transfer na sa isang untouchable account. Pagkalipas ng 30 minuto, lumapag ang chopper sa malawak na harden ng mga Whitmore. Ang mansyon ay maliwanag. Tila walang alam sa trahedyang nagaganap sa kabilang bahagi ng lungsod. Pumasok ako sa loob. Ang aking uniforme ay puno ng dumi, dugo, at abo. Ang mga gwardiya ay hindi nakakilos. Ang aura ng panganib na nakabalot sa akin ay sapat na para itanim sila sa kanilang kinatatayuan. Sa main hall, nakita ko si Isabela. Hawak niyang isang baso ng wine, nakikipag-usap sa board of directors ng Whitmore Group. Nagdiriwang siya. Akala niya ay naging abo na ako kasama ng mga lihim ng pamilya Santillan. "It's a tragic night indeed," sabi ni Isabela sa mga board members. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng lungkot. Si Julian at ang katulong na yon, wala na sila. Bilang kanyang fiancé, ako na ang pansamantalang mamamahala sa... Ang aga mo namang mag-celebrate, Isabela. Hindi mo pa nga suot ang itim na damit para sa luksang hindi kailanman mangyayari. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall, kasing talas ng isang latigo. Nanigas si Isabela. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at nabasag sa sahig. Ang mapulang likido ay kumalat sa puting marmol na parang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Naomi? Paano?" Nauutang niyang tanong. Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ng aking bota ay nag-iwan ng bakas ng abo sa kanyang malinis na carpet. Inalapag ko ang briefcase sa mesa sa harap ng board of directors. "Isabela Santillan, hindi ka lang mamamatay tao. Ikaw ay isang magnanakaw sa sarili mong dugo," sabi ko habang inilalabas ko ang audit report. "Inubos mo ang pondo ng Whitmore Foundation para bayaran ang mga utang ni Marco. At ang gusaling pinasabog mo? Doon nakatago ang huling record ng iyong mga peking transaksyon. Wala kang ebidensya. Pulis, paalisin niyo ang babaeng ito," sigaw ni Isabela habang sinusubukan niyang hablutin ang mga papel. Ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay kasing tibay ng bakal. "Numbers don't lie, Isabela. You do." Bulong ko sa kanyang tainga, sapat na para siya lang ang makarinig. Habang abala ka sa panonood ng pagsabog, ang aking team ay pumasok na sa lahat ng iyong offshore accounts. You are not just broke, Isabela. You are a fugitive. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng mansion. Pumasok ang mga awtoridad, kasunod si Julian Whitmore. Ang kanyang muka ay puno ng galit na hindi ko kailanman nakita noon. Tumitig si Julian kay Isabela nang may matinding pandidiri. "The engagement is off, Isabela. At hindi lang yan. I am filing a case for frustrated murder and corporate sabotage." Ngunit bago pa mailabas ng mga pulis si Isabela, humarap siya sa akin nang may mapanirang ngisi
kahit may mga poses na siya. Akala mo ba nanalo ka na, Naomi? Ang master mo? Ang gamot na hawak mo? 1 oras na lang ang itatagal niyan bago maging lason. Good luck sa pagpili kung sino ang ililigtas mo sa susunod. Tiningnan ko ang vial sa loob ng briefcase. Ang kulay ng likido ay dahan-dahang nagbabago mula sa asul patungong itim. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asido sa aking sistema. Hawak ko ang maliit na vial, pinagmamasta ng asul na likido na dahan-dahang kinakain ng kadiliman. 1 oras. Yon ang huling lason ni Isabela. Isang chemical na reaksyon na hindi kayang pigilan ng kahit anong teknolohiya kapag nagsimula na. Naomi, let me help. I have the fastest cars. I can clear the roads. Sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukan niyang abutin ang aking balikat. Mabilis akong umiwas. Ang aking tingin ay kasing talas ng isang sibat. Ang tulong mo ang nagdala sa akin sa sitwasyong ito, Julian. Huwag mo nang dagdagan ang atraso mo. Manatili ka rito at harapin ang dumi na iniwan ng mapapangasawa mo. Hinarap ko si Isabela na ngayon ay hawak na ng 2 pulis. Kahit may posas, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan, isang tunog na puno ng lason. You're too late, Naomi. Kahit gaano ka pa kabilis, hindi mo matatalo ang chemistry. Panuurin mong mamatay ang kaisa-isang taong nagmahal sa'yo habang hawak mo ang gamot na ikaw mismo ang naginiksyon. Halahak ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay ng kanyang huling masamang balak. Hindi ko siya sinagot ng mura. Hindi ko siya binigyan ng kasiyahan ng aking galit. Sa halip, lumapit ako sa kanya. Ang aking muka ay tila isang pader ng yelo. Isang mabilis na galaw ng aking kamay ang dumaan sa kanyang leeg. Isang pressure point na agad na nagpatigil sa kanyang tawa at nagpaiyak sa kanya sa sakit. Nang hindi man lang ako naglalabas ng labis na puwersa. Ang huling sayaw ay para sa akin, Isabela. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na mabubulok ka sa kulungan, ang mukha ko ang huling bagay na maaalala mo bago ka makatulog. Bulong ko, bawat salita ay parang isang sumpa. Tumalikod ako at tumakbo patungo sa labas. Naghihintay na ang aking chopper. Ang mga propeller nito ay lumilikha ng malakas na hangin, nagpapalipad sa aking magulong buhok. Leo, status! Sigaw ko sa loob ng helicopter habang inihahanda ko ang portable lab kit. Ma'am, nasa ligtas na pasilidad na si Master. Ang kanyang vital signs ay bumababa. We have 45 minutes left. Ulat ni Leo. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. I prepare ang centrifuge. Kailangan nating ihiwalay ang stabilizer bago tuluyang maging uling ang gamot na ito. Habang lumilipad kami sa ibabaw ng nagkikinang ang ilaw ng Maynila, ang aking mga daliri ay mabilis na kumikilos sa loob ng munting laboratorio sa loob ng chopper. Ang bawat pagyanig ng helicopter ay tila isang pagsubok sa aking pasensya. Ang Naomi na dati ay tahimik na naglilinis ng mansyon ay naging isang babaeng nakikipagkarera sa tadhana. Naalala ko ang Master. Ang kanyang boses habang itinuturo sa akin ang unang hakbang ng martial arts. Ang tunay na lakas, Naomi, ay hindi nasa bilis ng kamay, kundi nasa linaw ng isip sa gitna ng bagyo. Narito na ang bagyo, at kailangan kong maging sentro nito. Nakarating kami sa rooftop ng aming lihim na ospital sa loob ng 30 minuto. Tumalon ako mula sa chopper bago pa man ito tuluyang lumapag. Mabilis akong tumakbo sa pasilyo. Ang tunog ng aking mga bota ay umalingaw-ngaw sa puting pader ng pasilidad. Pagpasok ko sa ICU, nakita ko ang Master. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo. Ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abo. Ang monitor sa gilid niya ay naglalabas ng mabagal at nakakatakot na tunog ng kanyang humihinang puso. Ma'am, ang vial, It's almost black, babala ni Leo. Kinuha ko ang syringe. Ang aking kamay, na dati ay kayang pumatay sa isang iglap, ay dahan-dahang tumatapat sa kanyang kable.
Alam ko ang panganib. Kung mali ang timpla ko, ako ang tatapos sa buhay ng taong nagligtas sa akin. Master, huwag niyo akong iwan. May mga bagay pa tayong dapat tapusin. Bulong ko habang dahan-dahang itinuturok ang gamot. Pinanood namin ang monitor. 10 segundo. 20 segundo. Ang linya ay nanatiling patag. Ang nakabibinging tunog na mahabang beep ay lumaganap sa buong silid. Ma'am, we're losing him! Sigaw ng head doctor habang inihahanda ang defibrillator. No! Hindi siya susuko! Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng awtoridad na tila pilit na hinihila ang kaluluwa ng master pabalik sa mundong ito. Biglang nag-flicker ang monitor. 1 tibok. 2. Ang linya ay muling gumalaw, dahan-dahan, ngunit sigurado. Ang kulay ng balat ng master ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Napaluhod ako sa tabi ng kanyang kama, hindi dahil sa panghihina, kundi habel sa bigat ng tagumpay na dahan-dahang bumababa mula sa aking balikat. Leo, bantayan mo siya. Walang sinuman ang lalapit, kahit si Julian Whitmore. Utos ko habang tumatayo ako at pinupunasan ang pawis sa aking no. Lumabas ako ng ICU at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Julian. Nakatayo siya roon, may dalang mga dokumento, ang kanyang muka ay puno ng takot na harapin ako. Naomi, he's alive, isn't he? Tanong niya, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Buhay siya, Julian. Ngunit para sa iyo at sa pamilya mo, patay na ang taong maaari ninyong gamitin. Sabi ko habang kinukuha ang mga dokumento mula sa kanyang kamay. Binasa ko ito ng mabilis. Ang aking mga mata ay nanlaki. Ang mga dokumentong dala ni Julian ay hindi mga papeles ng kumpanya. Iyon ay ang mga orihinal na kasulatan ng pag-aampon. Isang katotohanang matagal nang itinago ng mga Whitmore. Ang master na iniligtas ko ay hindi lang basta guro. Siya ang nawawalang kapatid ng lolo ni Julian, ang tunay na tagapagmana ng buong kayamanan ng mga Whitmore na kinakamkam ngayon ng mga Santillan. At sa huling pahina, may nakasulat na pangalan ng taong nag-utos ng lason, isang pangalang mas makapangyarihan kaysa kay Isabela. Ang pangalan ng sariling ina ni Julian. Hawak ko ang mga papeles na tila isang nagbabagang bakal na gustong tumupok sa aking palad. Ang bawat salitang nakalimbag sa dokumento ng pag-aampon ay tila isang malakas na sampal sa buong pamilya Whitmore. Isang katotohanang sapat na para gumuho ang kanilang marangyang mundo. Tumingin ako kay Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang dambuhalang gusali na dahan-dahang nagkakapira-piraso sa harap ko. Julian, ang iyong ina ay hindi lamang isang mapagmataas na bilyonaryo. Siya ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng mga perlas at mamahaling seda. Ang boses ko ay malamig, walang bahid ng awa. Naomi, hindi ko alam. Hindi ko naisip na magagawa ni Mom ang ganitong bagay. Ang master mo, siya ang tunay na tagapagmana? Ibig sabihin, ang lahat ng ito, ang mansion, ang kumpanya, wala kaming karapatan dito? Nauutal si Julian. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala sa dilim. Ang karapatan ay hindi nanggagaling sa apelyido, Julian. Nanggagaling ito sa katotohanan. At ang katotohanan ay 3 dekada ninyong ninakawan ang taong nagbigay sa akin ng buhay. Tugon ko habang mabilis na inililigpit ang mga dokumento sa loob ng aking tactical bag. Huwag kang iiyak sa harap ko. Ang iyong luha ay insulto sa bawat latay na natamo ng master ko sa kamay ng mga tauhan ng ina mo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong lumakad palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ng aking bota ay nagbibigay ng matalim na tunog sa tahimik na pasilyo. Wala ng oras para sa emosyon. Ang lohika ang aking magiging sandata. Kung ang matriarch ng mga Whitmore, si Lady Victoria, ang tunay na utak sa likod ng lahat, hindi siya hihinto
hanggat hindi niya nalilinis ang lahat ng ebidensya. At ang master ko, ang pinakamalaking ebidensya. Leo, ihanda ang convoy. Pupunta tayo sa Whitmore Estate. Nayon din, utos ko sa aking earpiece. Ma'am, masyadong mapanganib. Lady Victoria has her own private security force. It's a fortress, babala ni Leo. Kung ganon, sisiguraduhin nating ang fortress na yan ang magiging sarili niyang kulungan. Sumakay ako sa sasakyan, at sa pagkakataong ito, si Julian ay sumunod at pumasok sa kabilang pinto. Hindi ko siya pinigilan. Kailangan ko siya. Hindi bilang proteksyon, kundi bilang susi para buksan ang pintuang hindi kayang wasakin ng bala. Nakarating kami sa Whitmore Estate ng madaling araw. Ang mansyan ay tila isang mapayapang kastilyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit alam ko ang nabulok na sikretong nakabaon sa ilalim nito. Ang mga gwardiya sa gate ay nagtangkang humarang, ngunit isang tingin lang mula kay Julian ay sapat na para magbukas ang dambuhalang bakal na harang. Pumasok kami sa main hall. Doon, sa dulo ng mahabang hagdanan, nakatayo si Lady Victoria. Suot niya ang kanyang itim na nightgown na tila isang reyna ng kadiliman. May hawak siyang tasa ng tsaa. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Julian, ang aga mo namang umuwi. At bakit kasama mo pa rin ang basurang yan? Ang boses ni Victoria ay banayad, ngunit may talim ng 1,000 karayom. Mom, stop it! Alam ko nang lahat! Sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall na bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Victoria ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay tila isang hudyat ng giyera. Ang alam mo ay ang bersyon ng kwento ng isang babaeng walang ibang hangad kundi sirain ng pamilya natin. Julian, don't be so naive. Ang mga dokumentong ito ay hindi kwento, Victoria. Lumakad ako sa gitna ng hall. Inilabas ko ang mga orihinal na kasulatan ng pag-aampon at ang record ng lason. Ito ay ang hatol sa iyong mga kasalanan. Ang master ko ay kapatid ng asawa mo. Siya ang tunay na panganay na itinago niyo sa isang ampunan sa probinsya. At kalaunan ay tinangka ninyong patayin nang malaman ninyong nagbalik siya para sa kanyang mana. Tumawa si Victoria, isang maikli at mapait na tawa. Mana, ang kumpanyang ito ay itinayo ko sa pamamagitan ng sarili kong dugo at pawis. Hindi ko hahayaang makuha ito ng isang matandang baliw na wala namang alam sa negosyo. Kaya mo siya nilason? Kaya mo ginamit si Isabella bilang pain? Tanong ni Julian. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. You're a monster, Mom. I am a mother who protects her son's future. Sigaw ni Victoria, ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. At ikaw, Naomi, akala mo ba ay nanalo ka na dahil hawak mo ang mga papel na yan? You are in my house now. At sa loob ng mansyon na ito, ako ang batas. Sa isang iglap, 10 armadong lalaki ang lumabas mula sa mga anino ng pasilyo. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa amin. Ang mga pula at kumikislap na laser ng kanilang mga armas ay tila mga mata ng kamatayan na nakadapo sa aking dibdib. Naomi, give me the documents, and maybe I'll let you live long enough to see your master die in that hospital. Wika ni Victoria nang may mapanirang ngiti. Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tablet mula sa bag. Victoria, ang mansyon na ito ay hindi lang puno ng mga gwardiya mo. Puno rin ito ng mga micro-cameras na inilagay ko sa loob ng 3 taon. Ang bawat salitang sinabi mo kanina, ang pag-amin mo sa paglalason, ang pag-amin mo sa pagnanahaw ng mana, ay kasalukuyang naka-livestream sa Board of Directors ng Whitmore Group at sa National Police. Naniga si Victoria. Ang tasa ng tsaa sa mesa ay dahan-dahang nayanig dahil sa pang-inginig ng kanyang kamay. You wouldn't dare, nauutal niyang sabi. I already did. Check your phone, Victoria. Ang stock ng Whitmore Group ay kasalukuyang bumubulusok. Ang iyong reputasyon ay naging abo na sa loob ng 10 minuto.
Patayin niyo siya. Ngayon na! Sigaw ni Victoria sa kanyang mga gwardiya. Ang mga gwardiya ay naghandang kumalabit ng baril. Ngunit bago pa man sila makakilos, ang buong mansion ay binalot ng isang nakabibinging tunog ng sirena. Ang mga pintuan ay marahas na bumukas at ang aking elite security team ay pumasok. Kasunod ang mga operatiba ng pulisya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa basement ng mansion. Ang sahig sa ilalim ni Victoria ay biglang gumuho at sa gitna ng usok, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa intercom. Kung hindi ako ang magmamay-ari ng lahat, sisiguraduhin kong walang matitira para sa kahit na sino. Goodbye, Julian. Goodbye, Naomi. Si Marco. Hindi siya namatay sa ospital. At hawak niya ang self-destruct mechanism ng mansion na itinago pala ni Victoria bilang huling alas. Ang mansyon ay nagsimulang gumuho at si Julian ay naipit sa ilalim ng isang malaking chandelier. Ang bawat pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Ang marangyang mansion ng mga Whitmore na naging simbolo ng kapangyarihan at kasinungalingan sa loob ng maraming dekada ay dahan-dahang nagkakapira-piraso. Ang usok ay kasing kapal ng gabi at ang amoy ng nasusunog na kable at pulbura ay humahalo sa malamig na hangin ng bukang liwayway. Julian! Sigaw ko habang pilit kong hinahawi ang makapal na usok. Nakita ko siya. Nakadapa si Julian sa sahig. Ang kanyang binti ay naipit sa ilalim ng dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang kanyang muka ay puno ng alikabok at dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa sakit. Sa itaas niya, ang mga poste ng kisame ay dahan-dahan ng bumibigay. Naomi, iwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Ang boses ni Julian ay mahina. Halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng gumuguhong semento. Hindi ako sumagot. Hindi sa pagkakataong ito. Lumapit ako sa kanya at tiningnan ang posisyon ng chandelier. Ito ay mabigat. Ngunit ang aking pagsasanay sa ilalim ng master ay hindi lamang para sa pakikipaglaban. Ito ay para sa pagkontrol sa bigat ng mundo. Gamit ang isang bakal na baras na nakuha ko sa gumuhong pader, ginamit ko ito bilang lever. Ramdam ko ang pagputok ng mga ugat sa aking braso, ang hapdi ng aking mga sugat na muling bumubuka. Ngunit hindi ako bumitaw. Sa isang malakas at determinadong sigaw, naiangat ko ang bahagi ng chandelier ng sapat na sentimetro para mahila ni Julian ang kanyang binti. Mabilis ko siyang inakay. Ang kanyang braso ay isinabit ko sa aking balikat habang mabilis kaming lumalakad patungo sa nag-iisang exit na hindi pa nahaharangan ng apoy. Alpha, 10 seconds before the main structure collapses! Ang boses ni Leo sa aking earpiece ay puno ng tensyon. Nakarating kami sa labas. Bumagsak kami sa damuhan habang ang isang dambuhalang pagsabog ay naganap sa likuran namin. Ang mansion ng mga Whitmore ay tuluyan ng gumuho, lumilika ng isang dambuhalang ulap ng apoy at abo na tumaas patungo sa langit. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kasamaan ni Lady Victoria ay nabaon sa ilalim ng mga guhong iyon sa loob ng isang saglit. Hinihingal akong napaupo. Pinagmamastan ang apoy. Sa tabi ko, si Julian ay nakatingin din sa nasusunog niyang tahanan. Wala siyang luha. Tanging isang malalim na kawalan ang makikita sa kanyang mga mata. Wala na, Naomi. Lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko, naging abo na, sabi ni Julian nang may pait sa kanyang boses. Hindi, Julian. Ang naging abo ay ang kasinungalingan. Ang natitira ay ikaw, at ang pagkakataong itama ang lahat. Tugon ko habang pinupunasan ang dugo sa aking no. Ngunit bago pa kami makahinga ng maluwag, isang anino ang lumitaw mula sa gilid ng nagliliyab na harden. Si Lady Victoria. Ang kanyang gown ay punit-punit, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng poot. Hawak niya ang isang maliit na device,
Isang remote detonator na hindi para sa mansion. Akala niyo ba ay ganun lang kadali iyon? Ang boses ni Victoria ay tila isang kaskas ng tuyong dahon. Kung hindi mapapasa akin ang kayamanan ng mga Whitmore, walang sinuman ang makikinabang dito. Naomi, ang ospital kung nasaan ang master mo, isang pindot ko lang at magiging aboren ang lugar na iyon. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking master, ang kaisa-isang pamilyang natitira sa akin. Mom, stop it! Enough is enough! Sigaw ni Julian, habang pilit niyang itinataas ang kanyang sarili mula sa lupa. Shut up, Julian! Masyado kang mahina, gaya ng tatay mo. I did everything for this family. At ngayon, sisiguraduhin kong wala kayong matatanggap na kahit ano. Tumitig ako kay Victoria. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa aking tactical belt. Ngunit alam kong mas mabilis ang kanyang daliri sa detonator. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Ang kasakiman mo, Victoria, ang mismong papatay sa iyo. Isang boses ang narinig mula sa kadiliman. Isang boses na matanda, mahina, ngunit puno ng otoridad. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang aking master, nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Leo. Kahit maputla, ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng isang agila. Kuya, nauutal na sabi ni Victoria. Ang kanyang kamay na hawak ang detonator ay nagsimulang manginig. 3 dekada, Victoria. 3 dekada mong itinago ang katotohanan. Ngunit ang dugo ay hindi nagsisinungaling, sabi ng master. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang detonator na yan ay hindi gagana. Pinuto na ng team ni Naomi ang lahat ng signal sa loob ng radius na ito. 10 minuto na ang nakalilipas. Nabitawan ni Victoria ang device. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, humagulgol ng iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at mabilis siyang pinalibutan. Lumapit ang master sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat, Naomi. Tinapos mo ang laban na hindi ko nagawang tapusin. Ngumiti ako ng bahagya. Ang misyon ko ay tapos na. Ang katotohanan ay nailabas na, at ang katarungan ay nakamit na. Ngunit habang tinitingnan ko ang master at si Julian, alam kong may isa pang problema. Ma'am, may tawag mula sa central office. Ulat ni Leo. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Si Marco, nakataka siya sa eksena. At ang dala niyang briefcase? Hindi yon ang audit report. Iyon ay ang master key para sa Black Diamond database. At kasalukuyan siyang patungo sa international airport. Tumingin ako sa langit, kung saan ang isang maliit na tuldok ng ilaw, isang helicopter, ay mabilis na lumalayo. Hindi pa tapos ang lahat. Ang Black Diamond database ay naglalaman ng mga pangalan ng bawat opisyal na kasabot sa organisasyon. Kung malalabas yon ni Marco sa bansa, ang buong network ay muling magtatago at mas magiging mapanganib. Leo, ihanda ang jet. Utos ko. Ang aking boses ay muling naging malamig at puno ng tindi. Julian, Master, dito na muna kayo. May isa pa akong kailangang vahin bago matapos ang gabing ito. Inihanda ko ang aking mga armas. Ang laro ay naging isang pandaigdigang habulan. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang makakatakas. Ang umol ng makina ng aking jet ay tila isang nagngangalit na lon na nagnanais na lumamon ng distansya. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng malawak at madilim na karagatan. Nakatitig ako sa tracking monitor sa aking harapan. Ang pulang tuldok na kumakatawan kay Marco ay mabilis na gumagalaw patungo sa isang pribadong hangar sa labas ng lungsod. Alpha, 3 minutes before we reach the intercept point. Ang target ay kasalukuyan ng naghahanda para sa takeoff. Ulat ni Leo, ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa flight controls. Wala siyang pupuntahan. Ang sagot ko ay maikli, malamig, at puno ng tindi. Hindi ko na nararamdaman ang pagod.
Ang hapdi ng mga sugat ko mula sa mansion ay tila naging gasolina na nagpapatakbo sa aking sistema. Inayos ko ang aking tactical gloves, bawat hila ng tela ay tila isang panata ng pagtatapos. Ang Black Diamond Database ay hindi lamang koleksyon ng mga lihim. Ito ang mitsa na maaaring sumunog sa buong bansa. At hindi ko hahayaang ang isang traidor na tulad ni Marco ang humawak ng posporo. Nang lumapag ang aming jet sa dulo ng runway, hindi ko na hinintay na huminto ito ng tuluyan. Tumalon ako palabas habang dahan-dahan pa itong gumagalaw, ang aking mga bota ay humalik sa mainit na aspalto. Sa unahan, nakita ko ang isang Gulfstream na nagsisimula ng umandar. "Leo, disable the landing gear!" Utos ko sa radyo. Isang tumpak na pagbaril mula sa sniper ni Leo sa loob ng jet ang nagbabagsak sa gulong ng eroplano ni Marco. Ang malakas na tunog ng pagputok ng goma ay umalingaw sa buong airport, kasunod ng marahas na pagtigil ng eroplano habang sumasadsad ang pakpak nito sa semento. Lumakad ako palapit sa naghihingalong eroplano. Ang hangin ay amoy gasolina at sunog na goma. Bumukas ang pinto ng aircraft at lumabas si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng takot at desperasyon. Hawak niya ang itim na briefcase sa kanyang kaliwang kamay at isang baril sa kanan. "Stay back, Alpha. Isang hakbang pa at pasasabugin ko ang database na ito. Walang matitira sa atin," sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa kilabot. "Masyado kang maingay, Marco, at masyado kang kampante," sabi ko habang patuloy akong naglalakad palapit. Hindi inaalintana ang baril na nakaturo sa aking dibdib. Akala mo ba ay master key ang nakuha mo? Akala mo ba ay ganoon ako katanga para iwan ang pinakamahalagang bagay sa isang ordinaryong vault? "Napanood kita! Kinuha mo ito sa opisina mo." "Ang napanood mo ay ang gusto kong makita mo." Mabilis akong kumilos. Sa isang kisap mata, bago pa man niya maikalabit ang baril, ay nahawakan ko na ang kanyang pulso. Isang tumpak na twist, isang tunog ng ngabaling buto, at ang baril ay bumagsak sa semento. Pinatid ko siya, at sa isang marahas na pagbagsak, ang kanyang mukha ay humalik sa magaspang na aspalto. Itinapak ko ang aking bota sa kanyang likuran. Ang aking buong bigat ay nakatuon sa kanyang mga baga. Kinuha ko ang briefcase mula sa kanyang nanghihinang kamay. Ang database na Black Diamond ay hindi isang file na naililipat sa USB, Marco. Bulong ko sa kanyang tainga habang binubuksan ko ang briefcase. Sa loob, walang lamang gadget. Tanging isang salamin ang naroon, na nagpapakita ng kanyang sariling duwag na refleksyon. Ang database ay naka-encrypt sa biometric ng master ko at sa akin. This briefcase is just a tracking beacon. Salamat sa pagdadala sa amin sa iyong mga kasabwat. Sa paligid ng hangar, mabilis na lumitaw ang mga sasakyan ng National Intelligence. Ang mga kasabwat ni Marco na naghihintay sa loob ng hangar ay mabilis na nalumpo ng aking team. Ang laro ay tapos na. Ang lahat ng koneksyon ng organisasyon ay na-trace na dahil sa pagtakas ni Marco. You used me. Nauutal na sabi ni Marco sa pagitan ng kanyang mga ubo. "Hindi kita ginamit. Hinayaan lang kitang ipakita kung gaano kakawalang halaga," sabi ko habang ibinibigay ko siya sa mga awtoridad. Lumakad ako palayo, patungo sa dulo ng runway, kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa lila patungong ginto. Sa malayo, nakita ko ang isang sasakyan na huminto. Lumabas doon si Julian at ang master. "Naomi," tawag ni Julian. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang malalim na paggalang. "The board has been purged. Ang pamilya Santillan ay wala na sa mapa. At ang master, ang lahat ng ari-arian ay naibalik na sa kanya." Tumingin ako sa master. Tumango siya sa akin, isang tahimik na pagkilala, na ang lahat ng paghihirap ay nagbunga na. "What will you do now, Naomi?" tanong ni Julian. "Maari kang bumalik sa kumpanya? Hindi bilang katulong, kundi bilang partner. I need you.
The company needs you. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Marami ng dumi ang kumapit dito. Marami ng dugo ang dumaan. Ngunit sa pagkakataong ito, malinis ang pakiramdam ko. Ang Naomi na kilala niyo ay wala na, Julian. Sabi ko habang nakatingin sa malayo. May mga bagong laban na naghihintay sa labas ng mansyon niyo. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong kwento. Habang naglalakad ako palayo, tumunog ang aking encrypted phone. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang unknown sender. Ngunit ang code na ginamit ay ang code na tanging ang aking ama lamang ang nakakaalam. Ang mensahe ay naglalaman ng isang coordinate sa isang isla sa Palawan at 3 salita. The diamond is safe, but the king is coming. Napatigil ako. Ang organisasyong akala ko ay nadurog ko na ay tila may mas malalim pang ugat. Tumingin ako sa master at kay Julian at alam ko, ang aking tahimik na buhay ay kailangan pang maghintay. Ang simoy ng dagat sa Palawan ay may dalang alat at tamis ng kalayaan. Nakatayo ako sa beranda ng isang simpleng bahay na gawa sa kawayan at bato, malayo sa ingay ng syudad at sa nakakasakal na amoy ng usok ng mga Whitmore. Dito, ang tanging ingay na naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga ibon sa madaling araw. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Binabalot ng gintong liwanag ang bawat sulok ng isla. Tila isang pangako na ang bawat kadiliman ay may katapusan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga paltos mula sa mabibigat na trabaho sa mansyon. Wala na ang mga bakas ng dumi mula sa paglilinis ng mga sahig na hindi naman sa akin. Ang natitira ay ang mga peklat ng aking pakikipaglaban, mga markang ipinagmamalaki ko dahil ang bawat isa ay kwento ng aking paninindigan. Sensei, nakahanda na po ang mga bata sa dalampasigan. Ang boses ni Leo ay nagmula sa aking likuran. Ngumiti ako. Ang dating security head ko ay pinili ring manatili sa akin. Ngayon, ang misyon namin ay hindi na ang protektahan ang mga bilyonaryo, kundi ang turuan ang mga kabataan ng isla ng disiplina, paggalang at ang sining ng pagtatanggol sa sarili. Binigyan ko ang aking master ng katarungan at sa prosesong yon, nahanap ko ang sarili kong layunin. Isang puting yate ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang sakay nito. Pagkalipas ng ilang minuto, naglalakad sa buhanginan si Julian Whitmore. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting linen na polo at tsinelas. Mukha siyang mas bata, mas magaan, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tunay na nakangiti. Ang layo naman ang tinataguan mo, Naomi. Inabot ako ng 3 araw bago nahanap ang coordinates na ito, sabi ni Julian habang humihinto siya sa harap ng aking hagdanan. Hindi ako nagtatago, Julian. Namumuhay lang ako sa paraang gusto ko. Tugon ko habang bumababa ako para salubungin siya. Inabot ni Julian ang isang maliit na kahon. Ang master, ang lolo ko, gusto niyang ibigay ito sa'yo. Ito ang susi ng lumang Voido ng Pamilya Reyes na binili niya ulit. Sabi niya, ang brilyante ay dapat nasa loob ng kanyang tunay na tahanan. Kinuha ko ang susi. Naramdaman ko ang init ng metal sa aking palad. Salamat, Julian. Pakisabi sa kanya, dadalaw ako sa susunod na buwan para magmano sa kanya. Nanatili kaming tahimik habang pinagmamasdan ng dagat. Ang tensyon na namamagitan sa amin noon ay naglaho na, pinalitan ng isang matapat na pagkakaibigan. Si Lady Victoria ay kasalukuyang nahaharap sa habang-buhay na pagkabilanggo at si Isabella ay nabulok na sa limot ng publiko. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang bitag. Naomi, may pagkakataon ba na bumalik ka? Hindi para sa kumpanya, kundi para sa akin? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Humarap ako sa kanya. Ang aking tingin ay matatag. Julian,
Ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran. Marahil sa hinaharap, kapag pareho na nating natuklasan kung sino talaga tayo sa labas ng mga anino ng ating mga pamilya. Ngunit sa ngayon, ang kailangan ko ay ang aking sariling espasyo. Tumango si Julian. Tinanggap ang aking desisyon ng may paggalang. Nauunawaan niya na ang isang babaeng tulad ko ay hindi ikinukulong. Ako ay minamahal ng malaya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang yate, kinuha ko ang aking cellphone. Ang mensaheng natanggap ko tungkol sa aking ama at sa darating na hari ay naroon pa rin. Alam kong ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. May bagong bagyong paparating, may mga bagong kalaban na susubok sa aking tatag. Ngunit hindi na ako natatakot dahil natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa suot niyang uniforme o sa dami ng perang nasa kanyang bank account. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa katapusan ng iyong pagtitimpe at sa simula ng iyong pagbangon. Ako si Naomi Reyes. Minsang naging katulong, naging anino, at naging biktima. Ngunit ngayon, ako ang kaisa-isang tagahubog ng aking sariling tadhana. Pinagmasdan ko ang mga bata na nagsisimula ng mag-ensayo sa pampang. Ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw ng kalakasan. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang bawat segundo ng katahimikan. Ang hustisya ay nakamit na, ang mga sugat ay dahan-dahan ng naghihilom, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang imbitasyon. Dahil sa huli, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagpapakita ng galit, kundi ang pagpapakita na mas naging maningning ka sa kabila ng lahat ng putik na itinapon sa iyo.